Post ni Ramon Tulfo. Senator Robin Hood Padilla is living up to his name, a Hood who uses his lofty position to sneer at the government. Former NBI Director and Regional Trial Court Judge Jimmy Santiago calls on the government to keep a close watch on the senator outlaw. Bantayan daw po si Senator Robin Padilla ng gobyerno. Bakit? Kailangan daw po siyang imbestigahan ng NICA. Ito ang National Intelligence po natin Yan ang intelligence ng gobyerno natin, yung NICA. Dapat daw imbestigahan ng NICA si Senator Robin. ISAF P at ng Ombudsman for his utterances. Bakit? NICA stands for the National Intelligence Coordinating Agency, our version of the U.S. Central Intelligence Agency. ISAF P is acronym for the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, the highest military spy unit. Bakit? Gusto niyang paimbestigahan. Bantayan si Senator Robin Padilla. Bakit? First, he brags that he is a communist. Diba sinabi nga niya komunista siya. Then he flaunts his familiar with all the anniversaries of the different communist groups. Bakit? Kabisado niya ang mga anniversary ng iba't ibang komunistang grupo. Bakit? Army reservist pa naman siya. Padilla is a captain in the Army Reserve. Hey Judge, what can you expect from a stupid Igno Ramos and ex-con who was voted to office by unthinking and illiterate voters? Ba't hindi nyo naman? Sakit nyo naman magsalita. Binuto ko rin yan. Binuto ko yan si Senator Robin Padilla. Diba? Naalala ko tuloy itong sinabi ni Senator Robin Padilla, komunista daw siya. Play nga natin to. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Si Senator Amy. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista. Totoo yun. Kung hindi po nagdeklara ng martial law, ang dating Pangulong Marcos Sr., baka komunistang bansa tayo ngayon. Kasi ang gobyerno noon, may insurhensya noon. Talagang ang kumakalaban sa gobyerno noon, makakaliwang grupo. Yung komunismong grupo, actually, mga ka-istorya, funded pa yan noon ng China. Actually, yung mga komunistang grupo noon, makakaliwang grupo noon, sa China pa yan nag-training noon. O sinong hindi nakakaalam dyan, ang history na yan, mag-research po kayo. Baka po ngayon, kung hindi nagdeklara ng martial law noon, although hindi perfect yung martial law kasi may sinasabing ganito, ganyan. Aminado naman tayo, yung sinasabi ko mga kaistorya na walang perfectong gobyerno. Pero, wag nating kalimutan, malaki ang utang na loob natin sa martial law. Dahil kung hindi nag-martial law, ay baka po komunistang bansa tayo ngayon. Baka mas masahol tayo ngayon sa China. Sa China, walang freedom of speech. Hindi ka pwedeng magprotesta doon. Hindi ka pwedeng demonstrasyon doon sa kalsada. Yari ka sa gobyerno doon. Ang mainstream nga, sinisensor sa China pasalamat pa rin tayo. Kita ninyo, mismo si Senator Robin Padilla rin may sabi. Diba? Tuloy tayo. Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya, na mga namumuno dito sa ating bayan, na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lang pong alamin din yun. Literal yung pagkakasabi niya dyan na komunista siya. So nabati ko siya dyan. Nung nabati ko, nagpaliwanag. Kumbaga mga ka-istorya, hindi literal na komunista na daw yung pagkakasabi niya. Dito pagkakabanggit niya, literal na komunista siya ano natin pumapasok sa mga pamilya. Play natin. Na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lamang pong alamin din yun. Yes, sir. Nagpa-interview din dati yan kay Tony Gonzaga. Sa YouTube channel Tony Gonzaga, napanood ko yun. Na nung siya ay kumbaga na wanted,
hindi ako nagkakamali, dahil sa baril. Namundok din siya, sumama din siya dun sa mga makakaliwang grupo. Doon ko napanood hanapin niyo yung interview sa kanya ni Tony Gonzaga, mga ka-story. Ngayon, ito yun, yung nabati ko siya, Padilla, communist remark, box, social media justice, not armed, struggle. Sige, para maging patas tayo na. Senator Robin Hood Padilla on Thursday clarified that his recent declaration, komunista po ako, meant that he stood for social justice rather than armed struggle. Ito yung sabi niya. My position is against violence and armed struggle. What I am referring to is the spirit of brotherhood, compassion for others, and social justice that have long been practiced in early Christian and Muslim communities. Yun yung sabi niya. Meron pa yan Ito pa yata, GMA News. Ayan Robin Padilla says, he believes in Christian communism. Muslim wala namang Christian communism. Kristiyano bang komunismo? Hello. Hindi Kristiyano ang komunismo. Walang ganun. Walang ganun. Search nga ninyo kung anong meaning ng Christian para maliwanagan po sila. Walang Kristiyanong komunismo. Ano ba yun? Sa title lang ba sumabla si GMA News? O yun ba ang sinabi ni ni Senator Robin Padilla? Senator Robin Padilla on Thursday explained the communism he believed in Christian communism and the Muslim Wakat a day after telling a witness in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito? July 16. Anong na ngayon? August 7 na ito. Sabi niya ito, palaking ko nga ng konti yung caption, yung text. Itong armadong komunismo na ito ay 50 taon na sa ating bansa. Napakaraming buhay nang nawala. Una na ang mga kabataang estudyante na nahimok mamundok. Hindi na ito ang komunismo na aking tinutukoy. Sige. Payag tayo dun. Ang sinasabi ko na komunismo ay hindi ang komunismo na ito na dati kong pinaniniwalaan. Ang komunismo na ito o na aking sinabi ay ang lolo ng komunismo na ni Karl Marx. Yan po ang mga unang Kristiyano at unang mga Muslim na nagsagawa nito sa Madina. Okay, sige. Kaya, pag nagsalita kasi si Senator Robin Padilla, mabibigla ka, ang labo Yung bang tipong parang hindi pinag-isipan, yung bang parang bigla na lang lumabas sa bibig, naisip na ganoon tapos sinabi na. Ay, nako. Yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, komentaryo. Nasaktan ako doon. Yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Salamat po sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Babawi po tayo, mag-a-upload pa ako mamaya hanggat kaya ko ng mga balita, ng mga content. Sige po mga kaistorya, pakiabangan na lamang po mamaya. Salamat po.